10,000 magkakakondo ko? Opo. Affordable na kondo. Yes po. And then pag maparentahan natin yon, yung magbabayad is mga renters. Walang lumalabas sa bulsa mo pero nagiging sa'yo yung kondo. Yes, exactly. Yung kinikita nun is yun na yung pang babayad nila sa monthly amortization. Julie Ann Lucero, CEO of Unstoppable and Exyour Homes Realty, is a trailblazing leader known for her passion, dedication, and innovative approach in the real estate industry. She empowers her team, inspires success, and continues to set new benchmarks of excellence. Proving that hard work and vision can create lasting impact. Gawin mong negosyo yung condominium. Kahit hindi ka mag-abroad, kaya mo kumita ng malaki with this industry. Napakagandang investment. Instead of putting their money into the bank, bibili sila at lower price sa amin, makuha nila pre-selling, and then later on, mapaparenta namin sa ibang tao. Parang ginigisa mo na siya sa sarili niyang mantika. Sa ngayon, lalabas lang nila 10,000. So yung risk niya hindi mataas. Yung kinikita ninyo napakalaki dahil napakaraming bumibili. Opo, we're like selling panties. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss! So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. Ngayon makakasama natin ang isa sa pinakamagaling magbenta pagdating sa real estate at nakapag-establish na rin po siya ng napakalaking grupo ng mga ahente. Sila po ay nagbebenta ng mga condominium properties at iba't iba pa. So hindi ko na patatagalin ang founder ng Unstoppable. Walang iba ang ating bossing, Boss Julie Ann Ocero. Welcome, boss! Hello, Boss RDR. Thank you for having me here. Very seldom na makakapag-interview ako ng mga ahente. Opo. Kasi usually, ang mga na-interview ko dito, mga may-ari. Pero kasi sa inyo, napansin ko na hindi lang kayo basta ahente. Kayo yung mga ahente na nakukuha ninyo yung mga pangarap nyo sa buhay. Yes po, totoo. Maraming mga ahente under you na nakabili na ng sarili nila sasakyan. Yung iba pa nga, napakamamahal ng mga sports car nila. Sabi ko, ahente lang ito ng condominium, ba't ganito buhay nito? Paano mo nagawa ito? Actually, boss, 8 years ago, I started as a seller. Before kasi naisip ko na maging ako lang yung makuha ng mga pangarap ko eh. Kumbaga, naging vision ko na after 5 years or even more, ma-achieve din ng mga taong mapupunta sa organization ko na ma-achieve din nila yung mga pangarap nila, which is makabili ng mga properties, makabili ng mga cars or even sports car. So, pinakita ko sa kanila how it's being done ba, being a seller. And then later on, naging leader na rin sila and then nagkaroon na ng sariling team din. Pero nagulat ako ahente ng condominium, naka-muscle car, Opo. naka-sports car, paano nangyari yun? Wala naman kasing naglilimit sa amin na bumili ng mga sarili namin pangarap, which is sports car. Ang ginawa namin noon, bumenta kami ng maraming properties and then yung mga commissions din namin, binili namin ng mga sports car. Naging mabili yung property yung binibenta ninyo dahil? Of course, we are one of the affordable condominium in Metro Manila so far. Dahil napakaganda ng pricing ng mga units ninyo, kaya mga ahente ninyo mabilis din nakakabenta. Opo, actually, ang pinaka-advantage namin sa ibang developer is mabilis ang commission. Anong developer ito? I am under 8990 Holdings, which is Deca Homes. Deca Homes. Yes. So, under brokerage ako ni Sure Homes Realty, which is Unstoppable, is one of the marketing arm. The good thing about that is mabilis yung commission because through Pag-ibig and through bank financing, pag ma-take out yun 1 or 2 months, makakuha na kami ng full commission. Kamusta naman ang feedback ng mga client na nabentahan ninyo? So far, because we are under the development of Megawide. When it comes to quality, wala naman nagre-reklamo so far. Totoo ba na ang condominium ay magandang investment? Kasi ako ang paniwala ko dyan, masyadong overpriced. Actually, boss, as you can see with the developer that I am with right now, we are one of the most affordable because more or less nasa 3 to 4 million yung condo na in-offer namin. 2-bedroom na siya. 30 square meter. 2-bedroom, 3 to 4 million lang. So affordable na condo. Yes po. How about the quality? The quality, maganda naman yung quality niya. Kasi sa ngayon, di mo naman maiiwasan talaga because wala naman talagang perfect na developer. But we as a part of the Deca is ginagawa namin yung best namin para maano yung mga concern. So, what you're trying to say is napakagandang investment. Based on my personal experience, I have clients get multiple units, which is ang ginagawa nila, bibili sila ng isang unit and then nakita ko and na-discuss ko kasi sa kanila later on, pwede kasi maging rental business eh. So, instead of putting their money into the bank, bibili sila at lower price sa amin, makuha nila pre-selling. Pre-selling and then later on, mapaparenta namin sa ibang tao. Yung kinikita nun is yun na yung pang babayad nila sa monthly amortization. Parang ginigisa mo na siya sa sarili niyang mantika. So sa ngayon, lalabas lang nila 10,000. So yung risk niya hindi mataas.
10,000? Yes, for as Paano long yan? as 10,000 initial cash out, pwede natin i-loan sa bank at sa Pag-ibig. 10,000 magkakakondo ko? Opo, 10,000 magkakakondo Okay, sige, ka. paano? So 10,000 magre-reserve ka sa amin and then pwede natin siya ipasok sa bangko or Pag-ibig. And then once si Pag-ibig or bangko ma-take out, pwede mo na siya matirahan because our units is already ready for occupancy. And then pag maparentahan natin yon, yung magbabayad is your client or yung mga renters. Sa 10,000, ano pa ang gastos ko doon? Condo dues. Parang 50 per square meter lang yun. So 1.5, yun naman yung mga bayad sa mga ano namin. 1,500. 1.5, 1. So 10,000 ang cash out, 1,500 monthly. Hindi, 1.5 yung ano niya, condo Additional. dues. Ayun po yung nagbabayad So sa mga 1,500, that's guard. 11,500. More or less ganun. Monthly. Ang monthly po, depende yon sa terms na kinuha. For example, ako, at my age right now, pwede ako mag-avail kay Pag-ibig ng 30 years. So, more or less, sa ngayon, nasa 19,000 to 20,000 per month. Para ka lang nagre-renta. Exactly. That's our purpose. It's like rent-to-own po. Kaysa magrenta ka, gawin mong negosyo yung kondominium. Yun. Kasi po, alam naman natin, may mga Filipino kasi takot bumili ng kondo. Kasi normally, like the other developer, 20-30% yung down payment. Kami, no spot cash down payment. So that's only 10,000 initial cash out. Dahil sa ganong sistema ng kumpanya na kinabibilangan mo, ngayon, yung kinikita ninyo napakalaki dahil napakaraming bumibili. Opo. Kaya ganun kabilis yung commission namin. Siyempre, Boss Julian, bago natin pag-usapan yan, gusto ko muna magkwentuhan tayo tungkol Ayan, sa sige. buhay mo. Ayan. Naku po. Para makilala ka naman ng mga viewers natin. Okay. Sige, saan ka nang galing? Saan ka pinanganak? Anong background mo? Okay. Ano istorya ng buhay mo? Hi boss, I'm Julian Ocero. Pinanganak po ako sa Navotas City. Alam niyo po yung Smoky Mountain doon? Doon po ako pinanganak. Sa Smoky Mountain. Not exactly doon, malapit doon. Ah. So, squatter area po siya. Mm. And then, lumaki ako sa Binondo, Manila na. At the age of 6 years old, doon na ako lumaki hanggang makagraduate. Okay. And then, I am a licensed nurse by profession. Nung nakita ko tong opportunity na to, di ko na pinakawalan kasi alam naman natin na ang mga nurses po, di ba, ang opportunity niyan is abroad. Ang thinking ko kasi, gusto ko pag nag-abroad ako, gusto ko yung mag-travel lang. Nung nakita ko tong opportunity na to, which is, ang nag-invite sa akin dito si Sir Sherwin Sevilla, he is the founder of Sure Homes Realty, na kinabibilangan ko rin. Pinakita niya sa akin na kahit hindi ka mag-abroad, kaya mo kumita ng malaki with this industry. I started selling in Manila sa Tondo pa po, yung first project na in-offer ko. Alam naman po natin, pag sinabi mong Tondo before, alam mo yung thinking. Pero kasi, ang naging reason ko no, na it's not about the place eh. It's about kung paano mo ibebenta ng maganda yung project na in-offer mo. That, alam mo yun, maka-achieve din sila ng mga dream home nila doon sa area na yun. Ano yung mga natutunan mo sa squatter na nai-apply mo ngayon sa buhay mo? Hindi man ako ganun na-expose kasi I remember nung time na nandoon kami, kinukulong kami ng mga magulang ko sa bahay. Bakit? Siguro dahil pinoprotektahan kami bilang bata pa kami na ayaw niyang makarinig ng hindi magaganda. Alam mo yung mga practices na hindi ko naman sinabi, di ba? Being magulang, ayaw nilang ma-adapt namin yung meron doon. Which is ang nakatulong sa akin doon is na-adapt ko kung paano ba talaga makasalamuha sa ganong klaseng pamumuhay. Ano ba ang trabaho ng nanay mo tsaka tatay mo doon? Maaga kasi nag-asawa yung mga magulang ko, boss eh. They are 16 and 19 years old during that time and I am the eldest. Papa ko dati, nagtatakatak eh. Alam mo yung sa sidecar boy? Nagtatakatak siya and then mama ko noon, nagtitinda siya ng mga puto, singkamas, mangga sa labas ng bahay namin para lang merong pabuhay sa akin. So ganun kahirap yung buhay namin. Kaya yun yung naging motivation ko to work hard. Imagine, makain ka ng kanin, tas may mantika. As in, na-experience ko po yun. Kung babalikan natin yung buhay mo na nasa ganong kinalalagyan ka, usually, ang end up ng mga tao dun is talagang ganun din. Pagka umidad ka na, magbabasura ka, magsa-sidecar ka, mag-ano, ikaw paano ka nakagraduate ng pag-aaral ganun ang kalagayan ninyo? Siguro boss, naging malaking factor yung environment din eh. Kaya nga very grateful ako and thankful ako sa mga magulang ko kasi at an early age, inalis na rin nila kami doon sa ganun klaseng environment. Dinala kami sa Binondo. Okay. So, ang naging reason bakit po ako nakagraduate, pinangutang kami ng mga magulang ko para lang, alam mo na, di ba sinasabi, igagapang namin kayo para makapagpatapos. Sinaga ng mga magulang mo na Sinaga po ng makapagtapos mga ka? magulang ko na elementary, high school, public po ako. And then pagdating po ng college, doon po nila ako pinag-private. Sinaga nilang ipangutang kami para lang makapagtapos. And to pay it forward to them, nasabi ko, kailangan makagraduate ako. Kailangan maibigay ko yung diploma at lisensya na gusto ng mga magulang ko. Para hindi naman ako mag-guilty kasi ginawa nila lahat eh. Para lang mabigyan kami ng magandang buhay. Yung mga magulang mo, hindi sila nanatiling mahirap. Opo.
nagtiyaga din sila, maiangat lang ng konti. Sa totoo lang, boss, sila yung naging reason ko bakit ako nag-level up. Sila kasi mapangarap eh. Papa ko kasi sobrang mapangarap. Alam mo yung kahit lumaki kami sa mga ganong environment, and even my mama, nakita ko sa kanila na gusto nilang ialis kami sa kahirapan. At ako habang lumalaki, yun yung naging motivation ko na gusto ko silang tulungan din, gusto ko silang sabayan na gusto ko pagka-graduate ko, makapag-abroad ako, ganun pa yung thinking ko, maging nurse ako, and then mabigyan ko rin sila ng magandang buhay. Ikaw ba, na-practice mo yung pagiging nurse mo? Actually, never po. Kasi nung graduate po ako, napunta ako sa MLM. Naku, networking. Actually, hindi ako nawala doon because hindi ako kumita. Kumita ako ng malaki doon. Nagkakotse po ako doon eh. At the age of 22, 23 years old. Oo. I must say, lahat ng learnings, lahat ng courage na meron ako ngayon, yung pagiging matapang ko, yung mga wisdom kahit papano, doon po ako natutoy, doon po ako nahubog. Kaya nung napunta po ako dito sa real estate, yun po yung naging instrument ko. Alam naman po natin sa networking, grabe yung rejection. Grabe yung pangkukutya. So parang sa akin, naging ano na siya. Nasanay ka nasanay na ako. Kaya nung napunta ako sa real estate, ay, alam mo yun, ang negative na, ay pangit niyan kasi condo, hindi naman yan, alam mo yun, sa akin wala na po yun. Ang tanong ko sa'yo, bakit ba, ang dami kong in-interview, yumaman sila dahil dati silang networker. Bakit ba yung mga magagaling na negosyante ngayon, ang background networking? Kasi boss, ang mga networker, malalakas talaga ang loob eh. Naging motivation din siguro sa amin during that time na wala nang mawawala sa amin eh. Kahit in-negative mo kami, gusto lang naman namin, pangarap namin makuha namin eh. So I think dun sa MLM, yun yung pinapakita dun. Sige, ano yung pinakamahalagang prinsipyo ang natutunan mo sa MLM na naya-apply mo ngayon dahil ikaw ay may sarili na ring negosyo? Ano boss, yung never give up on your dreams. Kasi sa pagiging ahente din and even dito sa pag-put up ng sariling organization, hindi siya madali eh. Dahil alam naman natin na ang daming struggles, ang daming rejections eh. Nasa akin na lang yun kung paano ko siya itatawid. Like yung faith ko po talaga, yun yung isa sa mga prinsipyong natutunan ko sa pagiging networker before na wag mong titigilan hanggat hindi mo siya nakuha, which is malalim para sa akin yung faith na yun na there's a lot of obstacle na nangyari sa akin ngayon dito. Dumating sa point, boss, na way back 2021, nalagasan ako ng tao. And because of that faith na natutunan ko at na-apply ko na never give up on my dreams. Naubusan ka na ahente. Naubusan po talaga ako, nag-back to zero ako. And then ngayon, after 3 years, malaki na uli sila ngayon, marami na uli sila ngayon. So, yung prinsipyo na po na yun, never give up on your dreams. Hanggat meron isang taong naniniwala at ako yun, hindi ako titigil. Kukunin ko yung pangarap ko. And to pay it forward to my people, to Unstoppable, yun na po yung mission at yun na po yung ginagawa ko ngayon. It's not about money, it's not about commissions lang. It's about helping my people na to get their dreams also. Marami kasing ahente ang nanonood ng video na ito eh. Siguro piece of advice, paano ba sila magmimilyon sa pag-aahente ng mga, kagaya mo, yung mga nagkokondo? Sa mga kapwa ko seller na gustong kumita ng milyon dito, sipagan mo lang, damihan mo lang yung kliyente na makakausap mo. Labas ka ng bahay mo, kailangan marami kang nakakausap. Kasi you'll never know kung sino bibili sa'yo ng marami. Paramihan ang kinakausap. So far sa ngayon, digital marketing na rin eh. So, paano yung ginagawa mo sa digital marketing? Digital marketing, hindi naman siguro to sikreto, boss, na Facebook, boosting, ginagawa na po ng karamihan yun. So if meron kang budget for that, pwede mo gawin yun. So makakuha ka rin ng leads doon. Pag nakakuha ka ng leads, paano niyo nako-close deal? Pinakikita namin sa mga kliyente, ano ba yung lifestyle, ano ba yung experiences, ano ba yung vision na meron sila dito para pag in-acquire nila yung property. Na nila. Kumbaga, personally, yung experience ko kasi, boss, ngayon, ginagawa ko, tumitira ko doon mismo sa main project ko. Like ngayon, I am living in Ortigas right now kasi yun yung biggest project na in-offer ko ngayon eh. So doon ako personally nakatira para maisabi ko sa mga client kung ano yung na-experience ko at kung hindi man maganda, ma-address kagad sa management. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Ayun. So ibig sabihin, experience. Kapag nagbebenta ka, dapat malalim yung tinatawag natin na product knowledge. Opo, hindi lang siya yung 30 square meter, hindi lang siya. No, it's not. So dapat ini-immerse mo yung sarili mo, may immersion. Opo, diba? mas maganda. Na nandun ka mismo, alam mo yung produkto mo, kabisado mo, pasikot-sikot, so talagang makakabenta ka. Opo. Pangalawa siguro na nakikita ko sa'yo is authenticity. Yes. Kasi kahit anong galing mo magsasasalita, magdadadaldal dyan, kung pakiramdam mo, niloloko mo yung kliyente mo, mararamdaman din ng client. Totoo dyan, po. Kasi marami mga ahente ngayon, especially mga nagsisimula, no? Pagod na pagod sila, hirap na hirap sila, wala pa rin silang benta. Paano kaya sila mapapabilis makabenta? Be the product of your own product. Kung gusto mo makabenta, dapat ikaw mismo, meron kang unit na binibenta mo. Correct. Kasi ang hirap naman ibenta ng isang bagay na ikaw mismo hindi ka naniniwala. Pangalawa, damihan mo talaga yung kausap mo.
Kasi hindi ka naman makakabenta kung sila at sila pa rin yung nakakausap eh. Oo. So in short, get more referral partners. Alam mo, napansin ko sa iyo, Julie, no? Habang nagkukwento ka, napakagaang. It seems na wala kang mahirap na pinagdaanan sa buhay. Yeah. Bakit importante na dapat magaang ang pagtanggap mo sa mga problemang kinaharap mo sa buhay mo? Wala naman kasi yatang taong walang problema eh. It's more on ano ba talaga yung vision mo? Ano ba talaga yung goal na gusto mo makuha? Kasi si God yung nagbibigay sa akin ng lakas eh. Paano mo nasabi na siya yung nagbibigay ng lakas, hindi mo naman siya nakikita? Oo nga eh, pero nararamdaman ko siya eh. Ang dami kong pinagdaanan sa buhay, ang dami kong pinagdaanan sa negosyo, ang daming tao na like especially pag nagsimula, ang daming maninira and even up to now naman, siya yung nagiging takbuhan ko eh. Para every time na nane-negative ako eh. I don't know, parang bigla na lang pumapasok sa akin na kahit talikuran naman ako ng maraming tao, siya pa rin yung tatakbuhan ko. In short, boss, may kakampi ako. Kahit anong mangyari sa buhay, nandyan siya at hindi ka niya tatalikuran. Yun talaga. Problema, hindi mo naman siya nakikita. Wala ka naman talagang ebidensya na nag-i-exist siya. Why still have that faith and that belief sa Panginoon mong Diyos wherein narinig mo lang naman siya? Siguro it's more on kailangan maramdaman mo siya. Kailangan makilala mo siya. Hindi ko man siya nakikita, hindi ko man siya nahawakan, pero because kilala ko siya, nararamdaman ko siya, dun nagkakaintindihan kami. Kumbaga, kahit ako lang mag-isa sa, alam mo yun, sa room. Right. Yun, I just prayed every time na napanghinaan ako. Tulad kanina, boss, before tayo sumalang, I prayed. Parang sabi ko, ikaw na bahala sa akin. Yes. Basta I just want to give an inspiration, to give impact sa mga taong makanood. Oo, kasi maraming problemado na nanonood ng video na to. Opo. Tinatangka na rin siguro nilang tapusin ang buhay nila dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman nila na problema. At inaapuhap nila kung nasaan ba talaga yung Diyos. Kasi hindi naman nila makita, hindi nila ano. Paano mo ba siya mararamdaman? Yun ang tanong ko sa iyo. Kailangan lang nilang makuha ng isang circle or community which is tutulungan sila makilala. Personally, hindi ko naman before kakilala talaga si God eh. But, you know, may mga taong nag-influence sa akin. Nagtulak sa iyo. Kaya later on, nakilala ko na lang din siya. Kaya ganun ko na lang i-take yung buhay na kahit mabigat, kahit marang problema, lightly. Because of Him. And of course, sa mga taong naka-influence din sa akin, sa mentor ko, sa mga taong nagbibigay ng positivity sa akin, hindi naman dahil sa ayaw natin ng negative, pero we choose our battle eh. Siguro dun lang ako sa point na I choose my battle. Kasi everyday, we have a lot of problems to be solved eh. Pero sa akin kasi, sa dami ng iniintindi natin, especially pag negosyante ka, kailangan piliin mo kung ano yung mas mag-matter at mas may impact at importansya. That's how I take life lightly. Oo, kasi talagang napapansin ko eh. Kasi syempre yung iba, nakukwento nila yung mga nakakaraan nila, sobrang bigat, sobrang hirap, pero napagtagumpayan nila. Ikaw, lahat parang magaang sa'yo dahil nga meron kang unlimited source. Apo. Meron kang kakampi na hindi ka kahit kailan iniwan. Superiority yung kakampi mo, di ba? Pinakamalakas sa lahat. Pero ito, ikaw ba bilang ahente, kumikita ka ng milyon? Opo. Okay, magkano yung milyon? 1 million pataas. Isang buwan? Apo. Ahente? Ahente. Okay, sige, kasi paano? personal sales. Oo. Every time bebenta ko, malaki yung commission ko. Pangalawa, through override. So yung override po na yun na yung mga kinikita ng mga seller ko. May override ako doon. So kumikita ka ng milyon-milyon sa pagbebenta ng condominium. Bakit sa palagay mo, bukod sa mura, napakaraming bumibili ng mga units ninyo? Kasi po maganda yung ino-offer namin eh. Ano yung unique sa Urban Deca na ino-offer mo versus sa ibang mga developer? Sige nga. Una, yung ready for occupancy na. Normally, sa ibang developer is pre-selling ito 3 to 4 years. Sa amin, RFO na po siya. Mabibili mo yung unit ready for occupancy na. So in short, magagamit mo na siya. Pangalawa, bakit maraming bumibili is the quality. So sabi ko nga, one of the major project na in-offer namin is si Mega Wide yung gumagawa. So pangatlo, bakit si Deca? Affordability din. Kasi compared to the other, is aabutin lang mga 6 to 8 million. Sa amin, as of now, 3 to 4 millions pa lang siya. So nabanggit mo kanina na may override ka sa mga agents. Ilan na agents mo? Nasa 100 to 200 sellers na sila ngayon. 100 to 200 sellers? Yes po. Hindi lang kasi isang project ang in-offer ko eh. Ano pa? Bulacan, Cavite, Cubao, Commonwealth, Manila, Ortigas. Later on, lalaki din siya. Kasi nililimit ko din yung paghahandle ng tao. Gusto ko kasi boss, yung hands-on ako sa... Kumbaga nandoon ako sa area pag nagpalaki ako ng grupo.
Alam mo kasi, ang galing mo magsalita. Ako naniniwala na spontaneous ka, makipagkwentuhan, makipag-usap sa akin. Kasi naniniwala ako na experiential ito lahat eh. Totoo. Yung sinasabi mo eh. Very articulate ka, napakahusay mong magpaliwanag. And sa palagay mo ba, yung ganyang klase ng pag-uugali na meron ka ngayon, kasi kung ako talaga, mabebentahan mo ako eh. Galing mo eh. Paano ba magiging ganyan yung mga ahente? Una, boss, of course, kailangan kilala mo yung sarili mo. Kailangan malakas loob mo. Pangalawa, based on the experience, I've been doing this for like 8 years na. Hindi lang ako 8 years as seller. Nagtuturo na din tayo sa tao, nagko-coach na rin tayo. Kasi si Unstoppable, boss, it's an organization to get their dreams and goals through us, through me. Ayoko kasi na ako lang yung yayaman dito eh. Gusto ko bawat Unstoppable sellers, makuha din nila yung mga pangarap nila. So, ginagawa po namin doon is we are coaching them anything about the real estate itself. Kasi boss, hindi pwedeng magaling ka lang sa product knowledge eh. Paano kung may question yung mga clients na hindi para doon sa project, labas, outside the box? So, may mga special trainings din po tayo doon. So, pangatlo, kailangan araw-araw mo siyang ginagawa. Ano ang indication na good investment ang bibilin mong condominium unit? Before kasi may mga nagsasabi sa amin, ang condominium daw po is liability. Marami Yes. kami na-experience. Yan ang paniwala ko. Ako personally, before, nung wala ko sa real estate, Hindi, ako yun yan ang ang paniwala ko talaga. Liability yan. Alam Okay. naman natin na ang condominium or even other properties, kahit bahay pa yan, nagiging liability yan kapag naglalabas ka ng pera. Kunyari, nagpagawa ka ng condo, nagpagawa ka ng bahay, nagiging liability yon because putting money. Pero nagiging asset siya kapag yung condominium or even yung bahay put money into your pocket. For example, bumili tayo dito sa amin ng project, gagawin natin, paupahan natin. Tutulungan kita na mapayaman palalo through rentals, paupahan natin. That's why nagiging asset na siya. Sabi mo kanina, 10,000 pesos plus magpapa-approve ka sa Bank or Pag-ibig. Bank of Pag-ibig. Okay. Okay. Ngayon, di na-acquire mo na. Nakuha mo na. Okay, approve ka na. Approve na, take out. Pag take out mo ngayon, approve ka, magagamit mo. Usually, ang halaga niyan is nasa, magkano na? Pagka naguhulog ka na, nasa 20,000. 20 to 21,000. 20 to 21,000. Gets ko na. Magkano niyo pinaupahan? Una, depende yun sa unit. Kung beer lang, mga ganun din. Para lang merong nagbabayad ng monthly amortization. So, ibig sabihin, walang lumalabas sa bulsa mo, pero Wala. nagiging sa'yo yung kondo. Yes, exactly. Okay. Yung iba, Pangalawa, pag fully furnished nila, like Airbnb natin yan, more or less nasa 25,000. so kumikita pa sila ng 4,000. Now, in time, yung condominium ang nagbayad lahat ng nagrenta, pero sa'yo yun. Yes, exactly. Tapos tumaas pa yung value niya. That. Kasi yung iba kasi, masyadong mataas ang hulog, hindi kayang paupahan ng kung magkano yung hulog. Opo. Kaya may abono sila buwan-buwan. Yung sa inyo, kaya mong iparehas yung renta dahil nga mababa ang hulog. Totoo po. So, pwede nga siyang investment. Totoo po. Kaya ang in-offer namin sa mga kliyente namin, later on, yung isang mong unit, pwede yan maging 10, kami na bahala magpaupa. Tinutulungan mo sila Tinutulungan namin sila. That's my extra mile kasi so pag bumili sa Unstoppable, kayo na rin hahanap na magrerenta sa kanila. pwede. Oo. Like yun yung mga ginagawa ko sa mga kliyente ko na mga OFW, yung mga businessmen. Kasi sabi ko nga kanina, instead of putting your money into the bank, why not put here sa amin na later on, kami ang magpapaupa and then yung monthly amortization, ang nagbabayad, hindi na ikaw, kundi yung renters na. And then later on, magiging sa'yo na siya. Alam mo, Ma'am Julian, ang dami kong natutunan sa'yo. Very inspiring individual ka. And gusto ko yung outlook mo sa buhay. Bukod doon, napakaganda ng advokasya mo dahil meron ka ng 100 mahigit na Opo. binigyan ng trabaho. Totoo po. Yung mga ahente mo, kagaya mo rin, kumita rin na malaki. Opo, actually, mayroon ako mga sellers nga dito, nakabili na rin sila ng mga multiple units, may mga properties, mga dating walang bahay, nakabili ng bahay. Kasi tinuturuan din po namin sila na, alam mo, maging financial literate na hindi lang kumikita sila na maging malaki yung income nila, na pupunta lang kung saan-saan. Oo, at balita ko, mga naka-sports car din Ay, yung mga yan. meron po. Kasi alam naman natin, may mga taong nangangarap magkaroon. Grabe. Even ako, magkaroon ng sariling sports car. Ahente na lang kaya ako. Di ba, ganun pala yun? Opo. Pero bago tayo matapos, ano yung opportunity na po pwede mong ibigay sa mga viewers natin? Hello guys, sa mga gusto mag-ahente, welcome po kayo dito sa Unstoppable. Tutulungan po namin kayo na makuha rin ninyo yung lahat ng mga pangarap nyo at gustong kumita ng milyon. Sa mga gusto po bumili ng mura at good investment na mga condominium, nandito po ang Unstoppable para tulungan po kayo makabili ng sarili nyong condo. Currently po, we are handling Metro Manila, which is Cubao, Manila, Ortigas, Commonwealth, and also in Cavite, Bulacan, and even sa Batangas. Currently, meron kasi kaming
ginagawang mall in Ortigas itself sa community. So we have a lot of amenities there, which is lagoon, basketball court, clubhouse, outdoor gym, pocket parks. Lahat po yan is under ng Urban Deca Homes. Pwede niyo po kontakin sa 0915-794-2510. And also, you can add me, Julie Cleofas Ocero, sa Facebook ko. Pwede niyo rin po ako i-follow sa Unstoppable page. Ayun. So maraming salamat sa iyo, Ma'am Julie. Dami ko natutunan at parang gusto ko na nga mag-ahente. Okay, kung million pala ang kitaan dyan. Anyway, thank you so much for the opportunity. Inspirasyon ka na maraming Pilipino. At syempre, gusto ko lang i-honor and i-acknowledge yung mga nagagawa mo, lalo na't nakapagbigay ka ng mahigit sa 100 oportunidad sa 100 tao. Maraming salamat. Boss. Maraming salamat din po. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.